subject being discussed throughout the Bible. It is taught from the Old to the New Testament. Makikita natin yan na itinuturo ang pagkakaisa sa buong banal na kasulatan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Meaning to say, napakahalaga sa Diyos ang salitang pagkakaisa. Amen? Napakahalaga sa Diyos na makita ang pagkakaisa. And not only that, unity can be seen in the events took place in the whole Bible. Makikita natin na ang pagkakaisa ay naganap sa iba't ibang mga pangyayari sa buong kasaysayan ng Biblia. Like for example, ang mga tao sa panahon ng Genesis ay nagkaroon ng unity para itayo ang Torre ni Babel. Amen? Amen. At sa bagong tipan, makikita natin ang unang iglesia ay nagpakita ng matinding pagkakaisa sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Kaya nga halos lahat ng tao sa kanilang paligid ay nagkaroon ng pitagan sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang pagkakaisa. And also, mga kapatid, unity is part of the whole mission of the Lord Jesus Christ. When He came to earth as a Savior of the world, hindi lamang niya niligtas ang tao, kundi ipinagkaisa niya ang tao, ipinagkasundo niya ang tao sa Diyos. He reconciled man to God. So unity is one of the major part of Jesus' mission here on earth. And lastly, unity is expected from the people of God to practice it or to live by it. Inaasahan ng Diyos na ang pagkakaisa ay ipinapamuhay ng mga tao ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na ang pagkakaisa ay isinasagawa ng mga tao ng Diyos. Tayo ba'y kabilang sa tao ng Diyos? Amen. Tayo ba'y kabilang sa mga anak ng Diyos? Amen. So therefore, unity is expected to you and me. Inaasahan to ng Diyos sa atin. Meaning to say, ang totoong nasa Diyos, ang totoong may Diyos, ang totoong kabilang sa Diyos, ang isip niya, ang puso niya, ang kanyang buong pagkatao ay para sa pagkakaisa. Palagpakan natin ang Panginoon. Moment, brothers and sisters, what I would like to discuss is specifically about unity is its power. Yung kapangyarihan na dulot ng pagkakaisa. Bakit mahalaga sa Diyos ang pagkakaisa? Sapagkat ito ay may kapangyarihang dala-dala. May nagagawang kapangyarihan ang pagkakaisa. Do you believe that? When there is unity, there is power. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, when there is unity, there is power. Natutuwa ako kagabi nung tinext ako ni Windy at ni Doña Lulu na sila ay champion. Nung ako'y mag-respond, nanghihinayang ako at nalulungkot. Nung mag-reply ako sa text nila, pupus na yung load ko. Kasi ang nilagay ko ron, burger. Hindi nakarating ang burger. Yun ang kinalulungkot ko. Masaya yung balita, malungkot ako dahil hindi umabot ang reply ko. Siguro nag-pray kayo na huwag na mag-reply. Natutuwa ako kasi I remember na bukod sa nag-pray ang mga kapatid natin ito during the time ng laban nila and after the time na sila mag-perform, we pray for that. Right? And I believe we declare na sila'y uno, sila'y panalo. At yun ang ginawa ng Diyos. What you believe, you will receive. What you confess, you will possess. Parapangan natin ang Panginoon. Pogi ako! Munda ka, may echo yan. Sinungaling! Sinungaling! Ang kasunod doon, magpakatotoo ka. Ano mo ba tayo? Amen. So this morning we will talk about specifically the power of unity. There are powers being releases when there is unity. May kapangyarihang kumakawala.
kapangyarihang nangyayari kung saan may pagkakaisa. You know why? Sabi ng Matthew chapter 20 verse 18, chapter 18 verse 20, sabi ron, for where 2 or 3 are gathered in my name, sino yung nandun sa kalagitnaan? God, the Lord Jesus Christ, is in the midst. Amen. Amen? So kung saan may pagkakaisa, there is the presence of God. I tell you, kapag nandyan ang presence of God, there is unlimited power. Amen. Hello? Amen. Hindi lamang unlimited text. Hindi lamang unlimited call. Unlimited power. Amen? Amen. Praise God. What are these powers of unity being released when there is unity? Buksan natin yung Bible natin. Genesis 11, 1 to 7. Listen. Number 1, the power being releases when there is unity. Listen, the power to cause God to come down to earth. Dahilan sa pagkakaisa ng mga taong ito, napababa nila ang Diyos. Are you listening? Amen. Nakita ng Diyos yung pagkakaisa ng mga taong ito. At dahil sa kanilang pagkakaisa, ang Diyos ay napilitang bumaba. Hello, nabasa niyo ba sa Bible? Amen. Bagamat, listen, bagamat ang motibo ng kanilang pagkakaisa ay mali. Bakit po mali ang motibo ng kanilang pagkakaisa? Simply because of these two reasons. Their unity motivated by fear. Ang kanilang pagkakaisa ay udyok ng takot. Bakit? Takot ang nag-udyok sa kanilang pagkakaisa. Natakot sila na baka maulit ang nangyari sa henerasyon ni Noah, na walang halos natirang buhay nung dumating ang baha na pangdaigdig. Amen. Wala silang napuntahan. Wala silang naakyatan. Amen? Kaya gumawa sila ng napakataas na tore na aabot sa langit para maging safe house nila. Kung may dumating man na kalamidad, kagaya ng panahon ni Noah na baha, pamundo, makakaligtas sila. Out of fear. Kaya sila nagkaisa ng gumawa ng tore dahil sa takot na maulit pa ulit yun. Are you listening, people of God? Amen. So their unity is, to have unity is good. But the motive behind their unity is wrong. Yung tayo magkakaisa dahil sa takot, dapat tayo magkakaisa dahil sa ating pananampalataya. Hindi dahil sa takot. Not because of fear, but because of faith. We unite because we have faith in God. Amen? Not because we entertain our fears. Magkaisa tayo. Kasi natatakot ako Kaya tayo magkaisa. Hello? Alam niyo ang tawag doon, hindi pakikiisa. Pang-iisa. Gusto mo lang, meron kang masilungan ng takot mo. Are you listening, people of God? Amen. Pangalawang reason, kung bakit mali ang kanilang unity, motivated by pride. Tingnan niyo yung Bible niyo. Sabi dyan, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves. You see? That is pride. Hello? Amen. Are you listening? Yes. Maganda na merong unity. Pero ang unity ng mga taong ito ay mali ang motibo. Dahil sa takot at sa pagmamataas sa Diyos. Siguro sinasabi nila, by this time, hindi na tayo kayang lulurin ng Diyos ng tubig. Meron na tayong sarili nating safe house, safe place. Kaya na nating iligtas ang sarili natin. Kahit na magpadala pa ang Diyos ng tubig. Baha. Mga kapatid, ganun pa man, ang gusto ko ipakita sa atin dito. Dahil sa pagkakaisa ng mga taong ito, napababa nila ang Diyos. What if kung tama ang motibo ng pagkakaisa natin? You see? Kapag tayo may pagkakaisa at tama ang motibo ng ating pagkakaisa, I tell you, God will come down. Bababa ang Diyos. Amen? Amen. Dito kasi kinakailangan i-prevent ng Diyos yung klase ng unity ng mga taong ito. Kaya sabi ng Biblia, sa ganitong pagkakaisa ng mga taong ito,
lahat ng kanilang gustuin, mapangyayari. You see, even God Himself recognized the power of unity. Na kapag may pagkakaisa, walang pwedeng hindi mapangyari. Hello? Naniniwala ba tayo? Regardless of our status in life, social status in life, naniniwala po ba tayong lahat sa Diyos at sa bawat isa sa atin? Na kung tayo magkakaisa, kaya natin itayo ang 4 na palapag na gusali sa lugar na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Oo, naniniwala kayo? Amen. Lahat ng naniniwala, pumalakpak na. Amen. Mismo ang Diyos, He recognized. Hello? What unity can bring, what unity can do with these people. Lahat ng kanilang layunin dahil sa kanilang pagkakaisa, mapangyayari po nila, mga kapatid. Hello?